Hi everyone! Hi my viewers! And higit sa lahat, hi sa mga taga-Imus, Cavite! Para sa inyo to, para sa atin to. Alam nyo ba, po pwede na magbayad ng real property tax online? Alam nyo ba, ako mahilig talaga ako sa online transaction processing. Kasi baka may makarelate. Kasi alam nyo ba, full-time mom na kasi ako ngayon. At hindi kasi ganun kadaling iwanan yung mga anak ko. Kasi saan kami nakatira ngayon, malalayo kasi mga kamag-anak na po pwede na po pwede kong pag-iwanan sa kanila. So, ako hanggat maaari, kung hanggat kaya ng online tayo, di ba? Tsaka masasave mo kasi yung time and effort mo eh. Kayo ba, the usual din ba, pag nagpa-process kayo or pag nagbabayad kayo ng real property tax dito sa Imus, City of Imus, natatagalan din ba kayo? O kasi madalas ganun eh. Kaya sabi ko, ano ba yan? Bakit? Parang minsan ano eh, pag ano pumila ako, minsan nakakatulog na ako dun eh, habang nag-iintay ng ano eh, ng turn ko, 'di ba? So buti na lang, last year may nakita ko dun sa father nila, yung email address nila na nakalagay doon, pwede naman daw palang mag-inquire muna about sa statement of account ng real property tax para kahit pa paano mapabilis yung transaction. At sinubukan ko nga mag-email doon sa email address na yon. And good news naman, last year, nag-reply naman sila sa akin agad. Nandun pa ako sa munisipyo, nag-reply na sila. Ayun lang, nung pag-reply nila, nakabayad na ako. Pero okay lang, at least nasubukan ko. Kaya sabi ko, sa next payment ko, try ko ulit na mag-email na lang sa kanila para kahit pa paano, hindi na ako pupunta sa kanila, di ba? So, hindi na ako ganun mag-e-effort, di ba, para makabayad ng real property tax. Guys, mahilig kasi ako sa ano eh, sa mga discount. Kaya din naman sinubukan ko na magbayad online kasi nakita ko kasi yung ano, um, nakita ko yung post ng City of Imus na pwede na magbayad ahead of time para maka-avail ng discount. Ito yung nakita ko, mag-shares ka rin ako. Naka-post na sa Facebook. Ayan, no, nakalagay dito. Ayan, no, po pwede na raw advance payment for real property tax para sa taong 2026. Actually, bayad na ako this year. So, para sa taong 2026, pwede na raw magbayad. Simula June 2, so June 4 ngayon. Ayan. So, nung sinabi yon o de, kasi ano eh, kapag nag-advance payment ka, makakatanggap ka ng 20% discount daw, di ba? Pag naman, ang luhang buwan or quarterly payment ang pinili mo naman, makakatanggap ka ng 10% discount, sabi dito. Ako talaga guys, mahilig talaga ako sa ano, sa mga discount na ganyan. Kaya talagang pag may discount, ito yung tinatarget kong makuha. Kaya nga ako guys, kumukuha ng life insurance eh. Kasi pag kumuha ka ng life insurance, para ka din bumili ng asset at discounted price. Para siyang property na pamana na halimbawa, yung tulad ng client ko nga na nakwento ko dun sa naunang video, 'di ba? 20,000 lang yung naibayad niya, pero ang nakuha ng pamilya ay 1,057,000. Totoo yun, guys, kasi ako yung nag-process eh. Sorry siningit na naman yung insurance. Sorry, guys, kasi believer talaga ako na insurance. Kasi naniniwala talaga ako na maraming pamilyang Pilipino ang matutulungan nito kung magiging believer din sila ng insurance. Sorry, guys, pero ito na. Continue na tayo. Okay. Sinishare ko ito para, syempre, mapadali ang ating buhay at kumuha na kayo ng insurance. Ay, echoes lang ulit, insurance ulit. Ayun, sinishare ko ito, guys, para kahit papaano, um, gumaan-gaan ang ating pamumuhay, no? Hindi yung dahil sa pagbabayad ng real property tax, tayo nahagar, 'di ba? Nagmamadali, ganyan. Tapos pagdating natin doon, mahaba ang pila kasi marami ding gustong maka-avail ng
discount, 'di ba? Ako talaga tina-target ko syempre yung malaking discount na, 'di ba? So yung 20% discount target ko talaga 'yan. So sinubukan ko ulit mag-email sa kanila kasi pwede na raw magbayad for next year. Ganyan ako guys, mahilig ako sa advance payment. Tsaka isa pa kasing maganda pa nag-advance payment ka. May pambayad ka ngayon hindi mo naman gagamitin, 'di ba? So ibayad na para at least makakabawas na 'yan sa iisipin mo. Kasi kahit anong mangyari, iisipin at iisipin mo 'yan kung hindi ka pa bayad. 'Di ba? Pero kung bayad ka na, okay, kahit papaano nabawasan na, 'di ba? Ang dami kasi nating monthly bills, 'di ba, na iniintindi. Lalo na ang mga full-time ma'am na kagaya ko, 'di ba? So ayun, eto, daming chika, sorry guys. Ayan. So, eto, sinubukan ko mag-email dun sa kanilang email address. Ito yun, guys. I-play and post mo na lang itong video na to kung gusto mo i-take note yung mga nandito. Or pwede mo naman din ako i-senda ng private message. Ayun. Ayan no, to imuslandtax@gmail.com. Diyan ako nag-email. Sinabi ko kung anong kailangan ko. Nag-request ako ng statement of account. Gusto ko ako maka-avail ng 20% discount. So, ilagay nyo lang yung reference, yung tax declaration number nyo. Ayan. So, hindi naman siguro ako ma-scam na ito lang yung pinakita ko, 'di ba? Ano mahihita ng mga scammer dyan. So, dala na rin ako sa mga scammer, no? Pero guys, ayun lang din naman, a reminder, ang dami pa rin nai-scam sa ngayon. So, the usual, yung, may mga kakilala ko, the usual naman kaya sila nai-scam. Yung laging pinapaalala sa atin na wag natin ibigay yung one-time passcode or one-time password pag nakaka-receive tayo sa text message, wag natin i-share sa iba. The usual dun sila nagkakamali na i-share kasi nila sa iba eh. Ayan, so na-scam sila. Ayan, 'di ba nag-email ako nung nag-email kasi ako May 30, so Friday 'yan at 7 p.m. pa kasi busy nga tayo sa umaga, 'di ba? Pero sumagot naman sila. Yan kasi that time close na sila eh. Close ang City of Imus niyan eh, close ang office. So sumagot naman sila ng June 2. June 2 is Monday, alam ko. Tama, June 2 is Monday. Ayan, sumagot naman sila. Tapos, pinadala nila sa akin yung statement of account. Tapos, ayun, meron silang ano dito, sinabi na yung statement of account na ito valid up to December 29. Di ba malayo pa? Pero syempre, may hawak na tayong pambayad. O, di, ibayad na, di ba? So, ganun ang talagang ginagawa ko. So, ayan. Pero kasi, iniisip ko na naman, pupunta na naman ako doon, pipila. So, dahil nag-reply sila, nag-try ulit ako na email sila, padalan sila ng email. Sabi ko, can we pay our RPT through GCash? If yes, how? Sabi ko ganon. Um, kanina lang, kanina lang. Nag-reply sila, ang bilis din, 11:20, kanina lang din. Nag-reply sila, pinakita naman nila sa akin kung papaano. Nag-send sila nung instruction. So, ito yung dinownload ko para mas makita nyo. Guys, ganito daw ang pagbabayad online. So, pwede siyang GCash. Ayan. So, buksan nyo lang daw yung GCash nyo. Tapos, pay bills. I-click nyo yung pay bills. May mga reminder lang sila dito. Tandaan nyo. Kasi doon sa next screen, di ba? Pag kinilik yung pay bills, i-enter nyo kasi itong bill reference, pero tandaan nyo, meron ditong reminder. So, tandaan nyo to. Tanggalin nyo lang daw yung first digits. Ang first digit dito ay 1. So, kaya naging lang to, 32, 80, 90, nagsimula sa 3. Kasi tinanggal yung 1. Ayun. Tapos, ito pang isang reminder nila. Itong tax declaration, ganito mo daw siya itatype. Walang mga dash, di ba may dash to? A-239 dash. Ayun. So, tatanggalin mo lang yung dash. Tapos, pwede mo nang pagsamahin itong tax declaration number sa taas, saka sa baba. Ayan. So, ano to? Alam ko tax declaration number ng lot. Tapos, yung isa, ano to? Basta ganon. May lot, tapos may pinaka house, ganyan. Basta yun. Ayun, magpadadala naman na kayo ng statement of account, ganito ang itsura. Ganito rin yung na-receive kong statement of account eh. Ayan, so tatanggalin nyo lang yung dash, tapos pagsasamahin nyo sila. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos idinuktong tong isa, A, 2, 3, 9, 9, dire-diretso lang.
So, ganyan nyo daw siya ilalagay yung tax declaration dun sa field na hinihingi dito sa GCash. O, so, yun yung step number one, ihanda nyo yung statement of account nyo. Step number two, buksan yung GCash, i-click ang bills icon. Ayan yun, agad nyo naman makikita din yan eh. Tapos, step number three, hanapin nyo, i-search nyo, city government. Pero ang pipiliin nyo dun sa list na lilitaw, City Government of Imus Real Property Tax. Kasi yan yung binabayaran natin, real property tax. And then, i-enter nyo na yung details nyo. Tingnan nyo yung statement of account nyo, kung magkano yung nandoon. Yan, makikita yan dun sa ano, ayan o. Grand total, yun ang isusulat nyo. Grand total. Tapos, yung pangalan nyo, account number, yung sinabi ko po sa inyo kanina, bill reference yun. Tatanggalin nyo yung one digit. Ayan yun, ito o. Yan. Tapos, tax declaration number, yung nabanggit ko din kanina, dire-diretso lang ang digits. Ganyan nyo daw siya itatype. Tapos, lagyan nyo ng contact number nyo at email address para ma-receive nyo yung proof of payment, no, sa email. Ayan. Tapos, i-next nyo lang. Pag next, ito na yung, i-double check nyo yung details kasi yun din naman ang ano dito eh. Kailangan i-double check nyo para hindi mali ng pasok, di ba? Ayan. Tapos, guys, may service fee pero 10 pesos lang. Sulit naman then 10 pesos lang naman. Para sa akin, sulit, di ba? Compare sa pupunta pa ako mismo dun sa city na, sa ano, municipality ng Imus, di ba? Ayun, kasi pag nagpunta ako, di naman yun walking distance lang eh. So, sulit na rin yung 10 pesos na service fee. Ayan, so, i-confirm nyo lang kung tama yung mga nailagay nyong mga details. Ayan. So, dito, hindi nila inalis yung dash. Pero nakalagay naman sa instruction, alisin yung dash, no? Ayan. So, after na, i-click nyo yung confirm. Di, pag na-click nyo yan, ito na lalabas. Payment received. Ayan. I-save nyo daw to para may reference po kayo. No? Ayan. Ako, ginawa ko na to, yung sinabi nila, nagbayad na ako. Eto, oh. At may na-receive na nga ako dito sa email ko. Ayan, na-receive ko na yung proof of payment galing sa GCash. Thank you for using GCash. Ayan, so nagbayad na ako. So may 10 pesos na service fee. Ayan. 'Di ba? Tapos, Ah, para lang din makasigurado kasi first time ko tong ginawa. Shinare agad sa inyo pero first time ginawa. Pero ano naman, confident naman ako sa mga pinaglalagay ko. At sinunod ko naman ng mabuti yung instruction na na-receive ko sa kanila. Kaya confident naman ako na tama itong ginawa ko. Pero para lang din makasigurado, in-email ko na rin sa kanila dun sa imuslandtax@gmail.com. Ayan o, yung email nila. Nag-email na rin ako na binayaran ko na, I already paid RTT through GCash. Sabi ko, kindly confirm. So, tingnan natin bukas kung magre-reply sila, kung i-confirm nila itong payment ko. Ayan. Sa gusto makabalita, kung kinonfirm nila yung payment ko sa email, sendan nyo na lang ako ng private message, diba? I-share ko sa inyo. Huwag kayo mag-alala, din man ako madakot. May ganon. Ayan. Sana nagustuhan nyo ang video ko. If you like it. Click naman yung like kung nagustuhan nyo. And paki-subscribe na rin ang aking YouTube, YouTube channel for more content. Thank you for watching. Bye!